Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jero. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros Oriental. Lumaki sa simpleng buhay sa probinsya. Tinuruan ng mabuting asal ng mga magulang, lalo na sa pakikipagsalamuha sa iba. Hindi rin madalas lumabas ng bahay ang binata dahil mas naaaliw ito sa pag-aalaga ng mga hayop na binibigay ng ama. Nasa edad 10 taon pa lamang si Jero ng mga sandaling ito. Masaya at walang hinaharap na suliranin. Ngunit sa edad ding ito ng bata, naranasan niya ang masasabing pinakamasakit na nangyari sa kanyang buhay. Ito ay ang pagkawala ng mga magulang. Masayang umalis si Jero sa kanilang tahanan papunta sa paaralan. Niyakapan nito ang ama't ina. Walang kaalam-alam ang bata na yun na pala ang pinakahuling beses na mayayakap niya ang mga magulang. Pagsapit ng hapon, masayang naglalakad pauwi si Jero. Ngunit habang papalapit sa kanilang tahanan, nakita niya ang napakadaming taong nakikiusyoso sa kanilang bakuran. Dali-daling tumakbo ang bata. Pilit na nakipagsiksikan sa maraming tao upang malaman kung ano ang nangyayari. Pagkapasok sa loob ng tahanan, halos gumuho ang kanyang mundo nang makitang nakahandusay sa sahig ang ama't ina. Kapwa naliligo sa dugo. At ang masakit pa ay buntis ang ina ni Jero ng mga sandaling yon. Wala na ang sanggol sa sinapupunan nito. Habang ang ama naman, wala ng ulo. Hindi makapaniwala si Jero sa nangyari. Nagsisigaw ang bata at dahil sa sobrang galit ay dinampot nito ang gulok na hawak ng ama at winasiwas sa lahat ng mga taong naroon. May ilang natamaan at nasugatan na malubha. Halos magdilim ang paningin ng binata ng mga sandaling yon. At hindi sinasadyang napatay pa niya ang isa sa kanilang kapitbahay. Dahil dito, pinili ng mga taga-baryong itaboy palayo ang bata. Wala din kasi itong kamag-anak sa baryo. At kung meron man, nagpasya ang mga taong bayan na kasama itong paalisin sa lugar. Nagpakalat-kalat si Jero sa lansangan. Pinilit mamuhay mag-isa hanggang sa nakilala nito ang isang matanda. Nakaupo ito sa tabi ng daan. Nagbibenta ng mga sangkap sa nganga. Habang naglalakad si Jero, bigla itong nakaramdam ng pagkahilo dahil sa sobrang gutom at nawala ng malay sa mismong harapan ng matanda. Nako, Diyos ko, anong nangyari sa'yo bata? Hoy, gumising ka! Wika ng matanda. Inalalayan nito si Jero papunta sa malilim na bahagi ng kalye. Pinainom ng tubig. Maya-maya ay nagkamalay ang bata at binigyan ito ng matanda ng tinapay. O eto, kainin mo ng malamnan yung sikmura mo. Taga saan ka bang bata ka? Tanong ni Mang Agustin. Taga kabilang bayan po ako. Pero pinalayas ako ng mga tao dahil Hindi na ituloy ni Jero ang sasabihin dahil tuluyan na itong naiyak. Kawawa ka namang bata ka. Pero sige, pansamantala. Sa akin ka na muna ha. Pagpasensyahan mo na magiging buhay mo. Kasi hindi naman ako mayaman eh. Pero masisiguro ko sa'yo na may bahay kang titirhan at makakain eh. Wika ng matanda.
Napangiti si Jero na mga sandaling yun. Kinahapunan, isinama siya nito sa kanyang tahanan. Medyo malayo sa bayan ang lugar. Pumasok pa sila sa loob ng kagubatan. Hindi nag-alinlangan si Jero na sumama sa matanda dahil alam niyang mabuting tao ang kasama. Alam mo, kanina pa tayo magkasama pero hindi mo pa sinasabi sa akin ang pangalan mo. Wika ni Mang Agustin. Jero nga po pala ang pangalan ko, Manong. Maraming salamat po ha. Tugon ng bata. Kagad din namang nagpakilala ang matanda. Ako nga pala si Agustin. Pwede mo akong tawaging tatang kung gusto mo. Pagpapakilala ng matanda. Simula ng araw na yon, palagi nang magkasama ang dalawa. Yun na din ang naging dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay ng bata. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ding nalaman ng binata ang lihim ni Mang Agustin. Isang araw, habang pauwi mula sa pagtitinda sa bayan, nakasalubong ng dalawa ang isang dalaga. Umiiyak itong lumapit kay Mang Agustin at sinabing, "Mang Agustin, tulungan po ninyo ko. Ninakawan po kami kagabi. Sinimot po ang lahat ng ipon ni nanay at tatay. Hindi po namin alam ngayon kung saan kami kukuha ng panggamot ng kapatid ko. Pakiusap naman po. Tulungan niyo kami." Wika ng dalaga. Kilala ito ng matanda. Alam niya ang kwento ng pamilya nito. Kaya hindi nagdalawang isip si Mang Agustin na patuloyin ito sa tahanan. Hindi na naawa ang kawatang yan. Matagal na panahon kasi akong nanahimik eh. Mukhang gusto na naman yata nilang makatikim ng hindi ka nais-nais sa akin. Tugon ni Mang Agustin. Nakikinig lang si Jero ng mga sandaling yun. Sa pag-uusap ng dalawa, napag-alaman ng binata na hindi pangkaraniwang matanda ang kumupkop sa kanya. Pagkaalis ng bisita, hindi nagdalawang isip si Jero na tanungin ng matanda. Tatang, ano po ba ang gagawin niyong pagtulong dun sa dalaga? Tsaka may mga pulis naman, di ba? Bakit hindi na lang sila magsumbong sa kapulisan?" Tanong ni Jero. Napailing naman ang matanda at tumugon. Alam mo, Jero, may mga bagay na hindi saklaw ng ating kapulisan. Lalo na ang mga taong pinoprotektahan ng may kapangyarihan sa lipunan. Kagaya na lang ng sinasabing kawatan ni Elsa. Matagal na silang nananalasa sa bayang ito. Walang sino man ang may lakas ng loob na pumigil sa kanila. Dahil natatakot silang balikan ng mga ito. At kung itatanong mo sa akin kung anong kaparusahan ang gagawin ko, manood ka dahil mamayang gabi isasagawa ko ang isang yon. Pero bago ang lahat, samahan mo muna ako doon sa may likod ng bahay. Kukuha tayo ng mga bangkay na tapol. Pagpapaliwanag na matanda. Nagpunta ang dalawa sa likod ng bahay at nakita ni Jero ang malaking puno ng bagakay. Pumutol ng isa si Mang Agustin at hinila ito papunta sa bakuran. Pinapanood lang ng binata ang ginagawa nito. Pinutol-putol na matanda ang mahabang bagakay at isa-isang dinasalan. 10 putol ang ginawa ng matanda. At sa bawat putol ay may inuukit siyang mga kataga. Matapos ay iniwanan niya itong nakasalansan sa mismong gitna ng bakuran. Halika na, Jero. Pumasok na muna tayo para makapaghapunan. Tamang-tama lang yung pagkatapos nating kumain. Siguradong mapipisa na ang mga itlog sa loob. Wika ni Mang Agustin. Itlog? Paano nagkaroon ng itlog sa loob, Manong?
Tanong ni Jero. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay nagpatuloy itong maglakad papunta sa loob ng tahanan. Matapos kumain, dali-daling lumabas si Jero. Inantay niya si Mang Agustin. Ngunit medyo natagalan ang matanda. Akmang susunduin na sana niya ito nang bigla namang magsalita si Mang Agustin mula sa kanyang likod. Nandito na ako. Sino pa bang pupuntahan mo dyan? Maupo ka dito at manood para masagot ang mga katanungan mo. Wika ni Mang Agustin. Dinampot na matanda ang isang bagakay at inalog-alog ito. Napapangiti ang matanda na mga sandaling yon, na nangangahulog ang matagumpay ang kung anumang ginagawa. Biniyak niya ang buko ng bagakay. Tumumbad kay Jero ang isang malaking uwang. Isa itong uri ng salagubang na may nag-iisang sungay. Halos kasing laki ito ng kanyang kamao. Itim na itim ang kulay na halos sumahalo sa dilim ng gabi. Ito ang sinasabi kong mapipisa mula sa mga itlog. Mga alaga ko sila. At sila ang gagamitin ko upang parusahan ang mga masasamang loob na tinutukoy ni Elsa. Wika ni Mang Agustin. Napalunok ng laway si Jero dahil hindi nito akalaing isang mambabarang ang matandang kumupkop sa kanya. Nakaramdam ng bahagyang takot ang binata. Ngunit nanatili ito sa tabi ng matanda. May kung ano sa kaloob-looban ng binata na nagsasabing manood ng mabuti sa ginagawa ni Mang Agustin. Binulungan ng matanda ang uwang. Tinalian ng puting sinulid sa isa sa mga binti nito. At nang matapos, pinalipad at tinabi naman ng matanda ang natirang buho ng bagakay. Naupo sa isang sulok habang nagpapaningas ng apoy. Ngayon, kailangan nating antayin bumalik ang alaga ko. Para malaman natin kung tagumpay ba ang ginawa kong pagtatanim ng itlog sa katawan ng mga nagnanakaw sa bahay ni na Elsa. Wika ni Mang Agustin. Napatango na lang si Jero ng mga sandaling yon. Patuloy lang sa pagkukwento ang matanda ng kung ano-ano. At medyo nakakatulog na ang binata. Nagising na lamang ito nang tapikin siya ng matanda. Hoy Jero, gumising ka na. Nandito na yung alaga ko. Nakabalik na. Wika ni Mang Agustin. Papungas-pungas pang tumayo ang binata. Lumapit sa matanda. Ipinakita ni Mang Agustin ang malaking uwang. Nanlaki ang mga mata ni Jero nang makitang naging kulay pula ang puting sinulid na tinali ng matanda. Tatang, dugo po ba yan? Ano pong nangyari doon sa tao? Tanong ng binata. Ang taong pinasukan ng alaga ko, magkakasakit sa loob ng 3 araw. Makakaramdam siya ng unti-unting pagkawala ng ganang kumain, pananakit ng tiyan, at pagsusuka hanggang sa tuluyang humina ang katawan. Sa oras na mangyari yon, mapipisa ang itlog na nilagay ng alaga ko sa loob ng tiyan niya at tuluyan siyang mamamatay. Tugon ng matanda. Kinilabutan si Jero sa sinabi nito. Nakakatakot po pala kayong kalabanin, tatang. Paano po gagamutin ng ganun? May paraan pa po ba? Muling tanong ng binata. Oo, kung sa unang 3 araw, maagapan ito. Maaari pang matanggal ang mga itlog sa loob ng katawan ng biktima. Pero pag lumampas na doon, wala na akong magagawa. Dahil kakalat na ang mga uod sa loob ng tiyan nito. Kakainin ng kanyang lamang loob hanggang sa tuluyang maging uwang ang mga itlog at lumabas sa katawan. Tugon ni Mang Agustin.
Sa hindi malamang dahilan, biglang nagkaroon ng interes si Jero. Nakiusap ito sa matandang turuan siya ng pamamaraan ng barang. Ha 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 ha. Nagbibiro ka ba, Jero? Hindi gawang biro ang sinasabi mo. Ang barang ay hindi basta-basta aral na maaari mo lang pag-aralan kung gusto mo. Matinding responsibilidad ang pagkakamit ng kaalamang ito. At hindi basta-basta ginagamit sa walang kapararakan ng aral na nakapaloob dito. Dahil buhay ng tao ang nakasalalay. Maaaring buhay mo din kung sakaling mahuli ka. Pagpapaliwanag ng matanda. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob si Jero na ikwento ang nangyari sa mga magulang. Ang totoong dahilan kung bakit siya nagpalaboy-laboy. Tatang, pinatay po ng masasamang tao ang mga magulang ko. Wala po silang kalaban-laban. Kahit po yung kapatid ko na hindi pa pinapanganak ng nanay ko hindi nila pinalagpas. Tahimik po kaming namumuhay. Wala po kaming inagrabyado sa mga nasa paligid. At ang totoo pong dahilan kung bakit ako pinalis sa aming baryo. Dahil nakapatay po ako ng isa sa aming kapitbahay. Nagdilim po yung paningin ko. At aksidente ko po siyang nataga. Nagalit po sa akin yung mga tao. Kaya heto ko ngayon. Hindi niyo naman po siguro ako masisisi. Kung mararamdaman ko ang ganun, di ba? Paliwanag ng binata. Ngayon, ang gusto mong mangyari ay magigante sa mga taong pumatay sa mga magulang mo. Alam mo, iho, masama ang maghigante. Wala tayong karapatan upang magpataw ng kaparusahan sa kapwa natin. Huwag mo sana akong tularan. Kung tuturuan man kita, huwag mo sanang gagamitin sa masama. Tugon ni Mang Agustin. Hindi ko na po iniisip yung tatang. Ayoko lang po may mga batang kagaya ko ang maulila dahil sa kagagawan ng mga masasamang tao. At kung magkakaroon man ako ng pagkakataong baguhin ang buhay ko, mas gugustuhin ko pa maging mambabarang kagaya nyo. Hindi po paghihigante ang nasa isipan ko, kundi pagbibigay hustisya. Muling wika ng binata. Nagawa nitong mapapayag ang matanda upang turuan siya. Sa loob ng ilang taon, nagsanay si Jero. Mula sa pag-aalaga ng mga uwang hanggang sa pagkontrol ng mga ito gamit ang mga dasal. Nagawang maperpekto ng binata ang lahat ng tinuro ni Mang Agustin. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang matutunan. Isang bagay na lang ang kailangan kong ituro sa iyo, Jero. Ito ay ang paraan kung paanong palalakasin ang iyong mga alaga. Pero babalaan kita. Buhay ang maaaring maging kapalit nito. Sa oras na hindi mo kayanin. Heto, nakikita mo ba ang mga pilat na ito sa katawan ko? Wika ni Mang Agustin, sabay taas ng kanyang damit. Ano po ba yan, tatang? Saan niyo nakuha yung mga pilat na yan? Tanong ni Jero. Kitang-kita ang napakadaming pilat sa likod na matanda. Maging sa dibdib nito. Ang mga pilat na yan, mula sa mga alaga kong insektong ilalagaan ko sa aking katawan, Jero. Hinayaan ko silang kainin ang aking kalamnan hanggang sa dumating sila sa tamang gulang. At ang mga nakikita mong uwang na ginagamit ko ngayon ay mga anak na lang ng nauna kong alaga. At kung handa ka na, heto, mabili ka sa mga itlog na ito. Lunukin mo nang hindi mababasag. Mananatili ito sa katawan mo sa loob ng 5 araw hanggang sa mapisa. At pagkatapos nun, 5 araw ulit bago naman mangitlog ang napisang uwang. Sa pagkakataong yon, kakalat ang mga itlog sa buong katawan mo hanggang sa gumulang at lumabas ito sa iyong balat.
Sa oras na lumabas na sila, siguruhin mong wala kang utos na hindi nila susundin. Maaari mo silang gamitin sa panggagamot o pagpaparusa ng kapwa. Nasa sayo ang pasya, bata. Pagpapaliwanag ni Mang Agustin. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Jero ang isa sa mga itlog. Dilunok ito at ilang minuto ang nakalipas. Nagsimula nang mamilipit ang binata sa sobrang sakit. Namamawis ang buong katawan ng binata habang patuloy na nanginginig dahil sa parusang dulot ng nilunok niyang itlog ng uwang. Tiisin mo lang ang sakit, bata. Manatili ka dito sa gubat. Walang sino man ang makakakita sa'yo dito. 10 araw lang, Jero. Kung talagang gusto mo maging malakas, tiisin mo ang hirap. Dahil walang malakas na kapangyarihan ang nakukuha sa simpleng paraan lang. Wika ni Mang Agustin. Matapos ay iniwan siya nitong mag-isa. Sa loob ng 10 araw, tiniis ni Jero ang lahat ng hirap. Hanggang sa tuluyan na ngang naglabasan sa katawan niya ang napakaraming uwang. Pagkauwi ng binata sa tahanan ni Mang Agustin, halos hindi siya nito nakilala. Dahil lubhang nag-iba ang itsura nito, naging mas matipuno ang katawan at napalitan ng mabalasik na tingin ang maamo nitong mga mata. Masaya ako, bata. At nalampasan mo ang lahat ng pagsubok. Binabati kita. Isa ka ng ganap na mambabarang. Wika ni Mang Agustin. Masaya din po ako, Manong. Hindi bumigay ang katawan ko. Nawalan na ako ng pag-asa. Ang buong akala ko hindi na ako mabubuhay pa. Pero ito ako ngayon. Mas malakas at kumpiyansang magagawa ko ang mga bagay na dapat kong gawin. Tugon ni Jero. Simula ng araw na yon, hinanap ng binata ang mga taong pumatay sa mga magulang. Ngunit sa halip na patayin sa pamamagitan ng barang, pinaamin niya ito sa harap ng kapulisan. Nagawang maikulong ng mga otoridad ang mga may sala at tuluyang nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang. O Jero, ano na ang plano mo ngayong nagawa mo nang ipakulong ang mga taong pumatay sa mga magulang mo? Tanong na matanda. Hindi ko din alam, tatang eh. Pero yaman din lang nataglay ko na ang kakayanang tinuro niyo sa akin. Siguro po, gagamitin ko na lang ito sa mabuting paraan. Manggagamot na lang po siguro ako para kahit papano magkaroon ng kabuluhan ng buhay ko at makakatulong pa ako sa mga tao. Tugon ni Jero. Isinagawa ng binata ang plano. Ang una nitong pasyente ay isang lalaking biktima ng kulam. Nagawa niyang patayin ang mangkukulang sa pamamagitan lamang ng kaalaman. Simula noon, sunod-sunod nang lumalapit sa kanya ang mga taong may karamdamang espiritual. Kahit pa mga ginagambala ng elemento, hindi rin inatrasa ng binata. Kinilala si Jero sa bayang yon, maging sa pinagmulan nitong baryo. Laking gulat ng mga dati niyang kapitbahay na ganun ang naging tadhana ng binata. Hindi nila lubos akalaing yayakapin ni Jero ang pagiging manggagamot. Suportado naman ni Mang Agustin ang ginagawa. At sa katunayan, palagi itong nakamasid sa kanya tuwing nagsasagawa ng panggagamot. Ngunit hindi rin may iwasan ang mga may inggit sa katawan. Pilit sinisiraan ng mga ito si Jero dahil alam nilang mula sa kakayanan ng barang ang ginagamit nitong paraan para sa panggagamot. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang paniniwala ng mga tao sa binata
Patuloy at mas dumami pa ang mga pasyenteng nagpapagamot sa kanya dahil na din sa kakaibang bisa ng panggagamot na ginagawa ni Jero. Pinatunayan ng binatang hindi lang masama ang dulot ng barang. Maaari din itong gamitin sa kabutihan. Dahil dito, nakuha ng binata ang respeto ng ilang mahuhusay na manggagamot at kadalasan pang pinapasa sa kanya ang mga hindi nila kayang kaso. Malugod namang tumutulong si Jero. Ni minsan ay hindi ito tumanggi sa mga taong humihingi ng tulong. At dahil din sa taglay niyang kakayanan, iginalang ang binata sa kanilang lugar. Naging tagapamagitan din si Jero sa mga gulong nangyayari at nagsisilbing tagapamayapa. Kinakatakutan din ng masasamang loob ang pangalan ng binata. Makita pa lamang nila itong paparating, kagad na silang umaalis sa lugar. Hindi rin sila sumasalubong dito sa tuwing maglalakad ang binata sa lansangan. Nawala na din ang mga masasamang loob na nang bibiktima ng mga mahihirap. Maging ang malalaking personalidad sa likod ng mga karahasan sa lugar biglang nanahimik, dahilan para maging mapayapa ang buong bayan at magkaroon ng maayos na pamunuan. Laking pasasalamat ng lahat sa binata at sa taglay niyang kaalaman na nagsimula lang noong minsan. Lunukin niya ang itlog ng uwang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Dario. Taong 1975, probinsya ng Catanduanes. Alas 5 pa lamang na madaling araw ay gising na ang binatilyong si Dario. Sa tuwing ganitong oras, abala na ito sa paghahanda ng ipapakain sa mga alagang ibon. Ang hanap buhay kasi kasama ang amang si Lazaro ay pagbabantay ng halos 30 iba't ibang klaseng ibon na pagmamay-ari ng isang konsehal sa baryo. Tuwing sasapit naman ang alas 6, nag-uumpisa na ang dalawa na magpatuka sa mga ibon. Ang mga naturang alaga ay hindi naman pinagkakakitaan ng amo. Bagkus isa lamang itong koleksyon na siya namang pinupuntahan tuwing walang pasok o kaya naman may kinakaharap na problema. Ayon sa among konsehal, isa sa mga pantanggal pagod nito ang mga ibon. Kaya naman sa sobrang pagmamahal dito, pinagawan niya ng tahanan ang magamang mangangalaga sa mga ibon. Malapit lamang para mahigit na mabantayan ng mga ito. Sa 3 taon sa serbisyo, wala namang naging problema sina Dario dahil sa napakadali lang naman ang trabaho. Isa pa'y dahil dito, nakakawilihan na rin ang pag-aalaga ng ibon. Sa katunayan, nagkaroon na rin ito ng isang maya na siya namang sinasabay sa pag-aalaga. Isang araw, pagkagising ng binata ay naabutan ang ama na may kinakausap na napakalaking itim na ibon. May mapupula itong mga mata. Napakakintab ng pakpak at higit sa lahat, nakakaagaw pansin ang sugat nito sa kaliwang parte ng pakpak. Dahilan para hindi makalipad. Abatay, napakaganda naman po niyan. Kaso lang, mukhang may nakaaway po atang ibang ibon. San po ba yan ang galing? Tanong ni Dario. Ngumiti naman ang ama at nagsabing bibihira ang mga ganoong uri ng ibon. Gawa na matatagpuan lamang ito sa pinakaliblib na parte ng kagubatan. Ang sugat naman itong natamo, galing sa isang tao kaya kinakailangan niyang magamot para mabawasan ang paghihirap.
Wala namang iba pang tinanong si Dario. Naupo na lamang ito at pinagmasdan ng ama. Hindi man nagsasalita. Ngunit napapansin niyang kakaiba ang paraan ng ama sa paggamot dito. Ang paraan kasing alam niya ay hinuhugasan muna ito gamit ang pinukuloang bayabas. Nilalagyan ng langis na galing sa amo. Ngunit ngayon, binubulungan ito ng kung anong mga salita at pinapahira ng laway. Kahit papano, nagtataka ang binata ngunit sinawalang bahala na lamang ito. Dahil mas madami naman talagang alam si Tatay Lazaro pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. Matapos naman ang panggagamot, pinakawalan na ito at nanlaki ang mga mata ni Dario nang makitang tuwid na itong lumilipad. Dala ng pagkamangha, mas lalong tumaas ang tingin sa ama ng mismong panggagamot na yon. Kaya magmula ng araw na yon, palagi nang dumadalaw ang ibon sa tahanan. Maging si Dario ay natutuwa na dito dahil parang tao lamang ang alaga. Kadalasan kasi, naiintindihan nito ang mga inuutos ng binata na siya naman talagang kinakatuwa dahil sa may nakakausap rin tuwing umaalis ang ama. Sa mga nag-aalaga ng ibon, normal lamang ang makipag-usap sa mga alaga. Gawa ng isa ito sa paraan para mas mapalapit dito. Isang gabi, bandang 11:00 ay nagising si Dario dahil sa ingay ng mga alaga. Ang huni nito ay tila natataranta, kaya dali-daling lumabas ng tahanan ang binata. Pagkarating dito, wala namang kakaibang nakita kaya naman naglakad na pabalik sa loob para ipagpatuloy ang pagtulog. Ngunit nang akmang papasok na ito, bigla na namang nagsiingayan ang mga alaga. Dala ng kuryosidad, hindi na muna ito pumasok at nagtago sa isang gilid para magmasid. Halos 5 minuto ring wala namang nakikita hanggang sa nasilayan ang kakaibang itim na ibon. Walang humpay sa pagpagaspas ng pakpak nito at batid sa huni ng iba pang mga alaga ang pagkakabahala. Kaya naman nagpatuloy lamang sa pagmamasid si Dario. Nanalo ka ba sa mga lintik na albularyong yon? Wika ni Tatay Lazaro. Dahil dito ay nanlaki ang mga mata ng binata. Gawa ng gising ang ama at ano ang ugnayan nito sa ibon, na para bang isa itong kawal. Kasabay ng paglapit nito, paunti-unti ring naging iba ang itsura ng ibon. Dahan-dahang numinipis ang pakpak at paa hanggang sa maging isang lalaki. Sa hindi maintindihang lengguwahe, nagsasalita ito sa harap ng ama. Habang si Dario naman hindi na malaman ang nararamdaman dahil ito ang unang beses na makakita ng ganong pangyayari. Naging masinsinan ang pag-uusap ng dalawa. Kaya halos manlamig ang mga pawis ng binata dahil paunti-unti nang napagtanto na hindi ordinaryong hayop ang naturang ibon. Makailang minuto lamang, sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, biglang lumuhod ang nilalang sa harap ni Tatay Lazaro. Matapos ay diretso na itong tumakbo papalayo. At hindi kalaunan, nakita na naman ni Dario ang paglipad ng napakalaking itim na ibon. Nang akmang papasok na sana ito, nagulat siya nang magwika ang ama. Alam ko, Daryong, nakita mo ang pangyayari.
Huwag ka sanang magkakamali na ipagsabi ito kahit kanino. Dahil kahit anak pa kita, hindi ako magdadalawang isip na ituring kang kalaban. Pagbabanta ni Tatay Lazaro. Dahil sa batid ng binata na seryoso ang ama, hindi na nagsalita pa si Dario. Dumiretso na ito sa kwarto at hindi naman mapakali dahil sa mga nangyari. Ayon sa binata, nang gabing yon ay paulit-ulit na umiikot sa isipan kung may saaswang ang ama dahil nakakausap nito ang ibon at galit sa albularyo. Halos 2 oras pa ang tinagal ng pag-iisip ni Dario hanggang sa napilit ang sarili na makatulog. Nang sumunod na araw, naabutan ang ama na may hinihilang sako. Sa pagtitig pa lamang ng binata, may napansin na ito na mga dugong tumutulo sa ilalim. Kaya naman, lumapit ito dahil baka may mga ibong namatay. Atay, pwede ko po bang makita yung laman ng sako? May mga namatay po bang ibon? Wika ni Dario. Tumango naman ang ama at pinagbuksan ang sako. Halos manghina naman ang mga tuhod ng binata nang makita sa ibabaw ang ulo ng kilalang albularyo sa lugar. Hindi na ito nakapagsalita pa dahil sa sobrang takot at kilabot na naramdaman. Samantalang ang tatay naman, humahalakhak ng napakalakas na tila tuwang-tuwa sa dala. Pinatabi na nito si Dario at naglakad papunta sa likod ng tahanan kung saan may daan papunta sa loob ng gubat. Buong maghapong nanatiling walang imik ang binata. Wala ring tigil sa kakaisip dahil sa hindi lubusang mapagtanto ang mga nangyayari simula pa kagabi. Hindi rin naman magawang umalis sa poder ng ama dahil ito na lamang ang katuwang sa buhay at wala na silang ibang kamag-anak sa lugar. Hanggang sa sumapit na ang gabi, habang pinapakalma ni Dario ang sarili, bigla na namang gumawa ng huni ang mga alagang ibon. Dahil sa nakita kagabi, hindi na ito nagtangka pang lumabas ng tahanan. Ngunit halos 1 oras na ang nakalilipas, hindi pa rin matahimik ang mga ito at may narinig siya na mga kaluskos. Kaya kahit natatakot ay nagpa siya na lumabas ng tahanan para tignan kung ano ang nangyayari. Habang naglalakad, kinondisyon na ang sarili na wag nang mabibigla pa. Dahil sa alam ng ibong nagbabalat kayo ang makikita. Ngunit hindi inaasahan ni Dario na doble-dobleng bilang ng mga ibon ang masisilayan. Halos nasa 20 ang bilang. Lahat ay purong itim na nakapalibot sa nakatayong ama. Kitang-kita ng 2 mata nito ang biglaang pagpapalit ng anyo ng mga ibon. Dahil sa hindi nagpa siyang lumapit pa, nanatili lamang ito sa isang tabi at patuloy na nagmasid. Kagaya ng mga nakaraang gabi, tila nag-uusap-usap lamang ang mga ito. Hindi na inantay pang matapos at bumalik na sa kwarto si Dario. Halos 1 pang oras ang inantay niya bago bumalik ang ama sa loob ng tahanan. Pagkasilay na pagkasilay dito, hindi na napigilan ng binata ang sarili. Tay, alam ko na po. Alam ko na pong hindi kayo ordinaryong tao. Hindi ko na din po makakayanin ang mga ganitong pangyayari. Kaya kung maaari po,
Aalis na lang po ako dahil baka mabaliw lang po ako eh. Malaki po ang respeto ko sa inyo dahil kayo ang nagpalaki sa akin. Pero ayoko pong maging kabilang sa grupong meron kayo. Wika ni Dario. Sa puntong yon, wala nang naisip ang binata kundi lisanin na lamang ang lugar. Kahit hindi alam kung saan patungo. Hindi na rin makayanan pa ang mga pangyayari. Isa pa'y bata pa lamang ay takot na talaga ito sa mga kakaibang nilalang. Hindi naman ito pinigilan ng ama sa kagustuhan. Kaya kinaumagahan ay lakas loob na nilisan ang lugar. At yun ang naging huling alaala ni Dario sa baryong kinalakihan. Magpasa hanggang ngayon. Nakatira pa rin ito sa isang syudad. Nagawa rin namang umuwi ng isang beses sa dating tahanan. Ngunit hindi na doon naabutan pa ang ama. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kapitbahay. Ngunit ang lahat ng ito ay walang alam sa kung nasaan na si Tatay Lazaro. Wala din namang bangkay na natagpuan dito. Malaki ang paniniwala ni Dario na baka tuluyan na itong sumama sa grupo. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Magmula nang mangyari ang lahat ng ito. Ngunit nananatili pa rin pala isipan kay Dario kung ano nga ba talaga ang ugnayan ng ama sa mga nilalang. Lalo pat hindi naman ito nakita bilang isang aswang. Samantala, kahit pa matanda na, hindi na muli pang nag-alaga ng ibon si Dario dahil sa tromang dala ng ibong kawal ng ama. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Bastol. Taong 1971, probinsya ng Iloilo. Bata pa lamang ay pangarap na talaga ni Bastol ang maging isang albularyo. Kaya naman, tuwing sasapit ang Biyernes Santo, pumupunta ito ng bundok para maghanap ng mga mutya. Ngunit ni isa ay wala pa namang napagtatagumpayan na makuha dahil sa kakulangan sa kaalaman. Nagawa na rin magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Ngunit ang lahat ng ito ay normal lamang ang pamumuhay. Kaya wala din namang naipapayo sa kanya. Ang mga magulang din naman ay alam ang pangarap ng anak. Ngunit hindi naman ito gaanong pinapansin. Gawa ng mahirap ito. Lalo pat wala naman sa lahi ang ganitong uri ng abilidad. Dahil sa sitwasyon, minsan nawawala na rin ng pag-asa. Sa araw-araw na lumilipas, imbes na ituon ng pansin sa paghahanap ng paraan para makamtan ang nasabing pangarap, nalulung sa pakikipagbarkada ang binata. Halos palagian itong kasama. Kaya naman kahit papano'y inaamin na paunti-unti nang naiiba ang gusto. Lalo pat ang mga kasama ay hindi naman naniniwala sa mga albularyo. Hanggang sa sumapit ang isang gabi. Matapos makapag-inuman ng magbabarkada, sabay-sabay silang umuwi. At isa sa mga dadaanan nila ay bundok. Ayon kay Bastol, napakamalas ng gabing yon dahil natsyempohan nila ang hindi maipaliwanag na nilalang na tila napakalaking ibon. Dahil sa sobrang takot, kahit lasing ay nagunahan sila sa pagtakbo. Ang pangyayaring yon ay naging usap-usapan sa lugar. Kaya naman nagbigay payo ang ama na wag na munang sasama sa mga barkada. Dahil sa marespetong tao si Bastol, sinunod naman ito ang payo ng ama. Magmula ng araw na yon,
Nanatili na lamang sa tahanan ang binata. Paminsan-minsan ay pumupunta ito ng bundok para kumuha ng mga panggatong. Hindi rin naman ito inoobliga ng ama na magtrabaho. Gawa ng pinapasamahan ang ina na palaging mag-isa sa tahanan. Isang araw, matapos makapagluto ng ina ni Bastol, tinawag ito para bigyan ng ulam ang matandang kapitbahay. Kinuha naman ito ng binata at nagtawag sa may bakuran. Tao po, tao po, Mang Ikoy, may ulam po akong dala. Si Bastol po ito. Wika ni Bastol. Hindi nagtagal at lumabas na rin ang matanda para papasukin ang binata. Hindi man lubos na kilala si Mang Ikoy, ngunit naging magaan ang pakiramdam dito ni Bastol. Kaya naman halos naging palagian ang pagdalaw nito. Sa katunayan, dito na tumatambay ang binata kapag walang ginagawa sa tahanan. Dahil kahit papano'y, naging malapit na siya sa matanda. Ipinakikilala na rin ito ang mga alagang hayop. Kaya naman kapag may bakanting oras ang binata, nangunguha ito ng mga halaman na nagsisilbing pagkain ng mga alaga. Ayon kay Bastol, masyado nang matanda si Mang Ikoy para magpakain pa ng mga ito. Lalo na ang mga napili pang alagaan ay 3 kambing at 2 napakalaking ibon na hindi malaman ng binata kung ano ba talaga ang tawag doon. Malaki naman ang naging pasasalamat dito ng matanda dahil sa halos si Bastol na ang nag-aalaga sa mga ito. Isang gabi, gawa ng pumunta sa kabilang baryo ang mga magulang ni Bastol. Minabuti nitong magpaalam sa matanda na sa tahanan niya muna magpapalipas na magdamag. Sumang-ayon naman ang mga ito, kaya dinala ng binata ang nilutong hapunan. Habang kumakain ang dalawa, bigla namang nagwika ang matanda ng, Bastol, pagkatapos ng hapunan natin, samahan mo ko at may pupuntahan tayo. Wika ni Mang Ikoy. Tumango naman ang binata at hindi na nag-abala pang magtanong patungkol sa ibig sabihin ng matanda. Matapos makakain ng dalawa, pumunta ang mga ito sa likod ng tahanan. Dito na po ba tayo, Mang Ikoy? Akala ko naman po kung saan tayo pupunta. Dito lang po pala eh. Wika ni Bastol. Hindi naman nagsalita pa ang matanda. Gumawa ito ng huni na noon lamang narinig ng binata. Maya-maya pa, nagsilabasan na ang mga alaga. Nilapitan ito ni Mang Ikoy at isa-isang hinawakan sa noo. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Bastol nang nagpaikot-ikot ang mga ito. Unti-unting nagiging anyong tao. Galing sa pagiging mga hayop, biglang naging napakagaganda nitong nilalang. Huwag kang matakot, Bastol. Sila ang matagal ko ng mga kaibigan at katuwang sa buhay. Isa silang mga kaibigang engkanto. Matagal na panahon na ang nakalilipas magmula nang ipinakilala sila sa akin ng yumao kong ama. Ganyan din ang naging reaksyon ko sa iyo noong una. Pero swerte at pag-iwas sa anumang sakit ang dala ng mga ito. Wika ni Mang Ikoy. Dahil dito ay unti-unting kumalma si Bastol. Nagsilapit na din ang mga nilalang. At ang napansin naman ng binata ay sa lahat ng mga mata nito. Baliktad ang refleksyon niya. Nang mabatid ng matanda na hindi nagaanong nakakaramdam ng pagkatakot si Bastol, binalik na nito sa pagiging hayop ang mga nilalang.
diretso na ring nagyaya na bumalik na sa loob para makapagpahinga. Samantalang si Bastol naman, halos hindi pa rin makapaniwala sa mga nakita. Kaya sa magdamag ay wala itong tulog. Nang sumunod na araw, hindi pa man nakakapag-umagahan ay kagad nang pumunta si Bastol sa likod para muling tignan ang mga alagang hayop na matanda. Pagkarating dito, sumalubong ang mga ito at napaatras naman ang binata. Nang marinig na nagsasalita ito sa hindi maintindihang lengguwahe. Kahit pa man nakakaramdam ng takot, dahan-dahang hinawakan ang mga ito. Ayon kay Bastol, nang mga oras na yon ay biglang pumasok sa isipan ang naudlot na pangarap. Naramdaman din na baka yun na ang pagkakataon para muling buhayin ito. Dati pa man, alam nang kinakailangang makaengkwentro ng mga nilalang para matuto sa larangan ng panggagamot. Ayon sa binata, ito lang naman ang tanging kalaban ng mga albularyo. Magmula ng araw na yon hanggang sa lumipas pa ang 1 linggo, palagi nang tumutulong si Bastol sa pagpapakain ng mga alaga ni Mang Ikoy. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hindi kailanman naisip ng binata na mangyayari. 7:00 ng gabi, pumunta ang binata sa tahanan ni Mang Ikoy. Dala-dala ang isang sakong samot-saring gulay para ibigay sa mga alaga. Habang nakikipag-usap sa mga ito, ramdam niya na merong umaaligid sa paligid ng tahanan. Bukod sa ingay ng mga hayop ay nakakarinig rin siya ng mga yapak. Maya-maya pa, kusa namang nagpalit ng anyo ang mga alaga at naging tao. Sinasabi ko na nga ba, Bastol? Isa kang aswang. Ito na ba ang pinalit mo sa mga barkada mo? Mga engkanto. Wika ng isang lalaki. Kagad itong nilingon ng binata. Nagulat nang makita ang isa sa mga dating kaibigan na may hawak ng baril. Nang akmang lalapitan sana ito, walang ano-ano'y pinutok nito ang dalang armas. Kasabay nun, nagbitaw ng kung anong salita ang mga nilalang. Dahilan para hindi makagalaw ang kaibigan. Matapos ay pinaupo at tinakpan ang ulo ng sakong itim. Hindi ko maintindihan kung bakit ba kinakailangan na palaging makialam sa buhay ng iba. Wika ni Mang Ikoy. Tumitig dito ang mga nilalang. Kasabay ng pagtango ng matanda ay tinanggal ang sakong nasa ulo ng kaibigan. Ayon kay Bastol, sa muling pagdilat ng mga mata nito, hindi na muli pang nakakilala. Hindi na rin ito nagtanong pa kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Bagkus ay naglakad na lamang paalis. Wala namang naging salita ang binata. Kaya nilapitan ito na matanda at pinaliwanag ang pangyayari. Ayon dito, hindi niya gusto ang bastang may pumupunta na lamang sa tahanan para manggambala lalo pat hindi naman na may merwisyo ang mga kaibigang engkanto. Dagdag pa na matanda, permanenteng mawawala na ang memorya ng kaibigan sa partikular na pangyayaring yon. Hindi na rin muli pang makikilala si Bastol dahil sa isa itong proteksyon sa binata para hindi na muli pang paghinalaan. At nang gabing yon, ipinagtapat rin ni Mang Ikoy na dati siyang albularyo. Ngunit pinili na lamang nitong lumagay sa simpleng pamumuhay. Dahil sa matanda na rin at paminsan-minsan,
hindi na kinakaya pa ang makipaglaban sa mga nilalang, lalo na sa mga malalakas na puwersa. Dahil sa narinig, nabuhayan naman si Bastol gawa ng abot kamay na ang susi sa matagal ng pangarap. Dahil sa pangyayaring yon, naging araw-araw na ang pagdalaw ni Bastol sa tahanan ni Mang Ikoy para magsanay sa pagiging albularyo. Wala namang naging tutol ang mga magulang, kaya mas naging madali sa binata ang pag-aaral. Habang tumatagal, mas naiintindihan na rin niya ang rason kung bakit pinili maging alaga ng matanda ang mga engkanto. Halos 3 taon din ang lumipas bago tuluyang naging ganap na albularyo si Bastol. Sa ikaunang taon ng panggagamot, binawian naman ng buhay ang matanda. At dahil siya lamang ang may kakayanan na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa mga kaibigang engkanto, minana na ito ng binata. Hindi naging madali ang buhay na pinili, ngunit naging masaya naman dito si Bastol. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay meron siyang natutulungan. Magpasa hanggang ngayon na matanda na itong si Bastol, na kung tawagin ay Kabastol. Sariwa pa rin sa alaala ang dahilan kung bakit siya naging sikat na manggagamot. Bagamat wala na sa poder ang mga engkanto, dahil bumalik na ang mga ito sa bundok, patuloy naman ito sa pag-aalay ng dasal para sa minsang naging alaga. Dagdag pa ni Bastol, hanggang sa hukay ay babaunin ang masasayang alaala kasama ang mga alagang engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, nakakatuwang isipin na sa pagkatao na ni Bastol ang pagtulong sa kapwa. Matagal na nitong gusto na maging isang albularyo. Madami man ang naging hadlang sa kanya, ngunit hindi ito nawalan ng pag-asa na mangyari ang pinapangarap. Hanggang sa nakilala nito ang bigay ng Ama para matupad ang inaasam. Kaya tayo, huwag mawawala ng pag-asa. Kung ano man ang pangarap na nais matupad, magsumikap at huwag kakalimutang magdasal hanggang sa tuluyang magtagumpay. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.